Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, October 10, 2025. Kung saan nga po, makikita nga po natin sa pinaka-latest satellite image po natin ang bagyong ating minomonitor na kung saan pinangalanan na nga po ito na bagyong Kidan. Huling namatan sa layong 1,380 km northeast of extreme northern Luzon. Taglay nito ang hangin na lakas na umaabot sa 75 km per hour. Samantalang may pagbugso po ito na umabot sa 90 km per hour. Na kung saan kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 km per hour. Na kung saan bahagya pa nga itong lumakas. At kapansin-pansin pa nga rin po ang taglay nitong hangin. Na kung saan yung pagkilos nga rin po niya ay bagyang bumagal. Dahil dito ay sa mga susunod na oras ay posible na nga po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, abang nasa loob pa ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay mapapanatili nito ang lakas na tropical storm. Samantala, kapag nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bahagya pa rin itong lalakas bilang severe tropical storm at tataglayin na nito ang hangin na umabot sa 120 km per hour. Kaya posible pang palakasin nito ang hangin na nanggagaling sa timog ng ating bansa. Sa kasalukuyan, wala naman itong direktang epekto sa ating bansa. Kaya ngayon wala at dahil ang pagkilos nito ay pahilaga. Samantala, bukod nga rito sa bagyong ating minomonitor, mayroon din tayong minomonitor na panibagong low pressure area sa may silangang bahagi ng ating bansa. Na kung saan makikita nga po natin ito sa may timog silangan ng Mindanao na panibagong low pressure area. Na kung saan ay may sinyalis din ito ng pagbuo ng masamang panahon o mga bagyo. Na inyong makita, magkatabi ito, mabubuo. Na kung saan posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At mapapansin din natin, mayroon din tayong isa pang namomonitor na bagong LPA sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na associated naman ito sa hanging habagat sa labas ng ating bansa. Na kung saan base nga sa pinaka-latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa sa buwan ng October 6 hanggang 12, makikita natin ang bagyong Halong at Kidan na may kasunod ito, kikilos pahilaga. Samantala, may kasunod din ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na mabubuo na kung saan na siya natin na mamataan sa na bagong LPA sa may silangan at kanluran ng ating bansa. Sa pagsapit naman ng October 13 hanggang 19, makikita natin ito. Ang pagkilos ng LPA ay posibleng maging bagyo ay pahilaga na kung saan lalapit ito sa ating kalawpaan at magdudulot ito ng maulap na pagpuno at mga pag-ulan na siya na nga natin nararanasan sa mga pinagsamang epekto ng mga weather system. Samantala, ang nasa kanlurang bahagi na LPA, kikilos naman palapit sa ating bansa na kung saan posible nga ito maglandfall sa kanlurang bahagi ng ating bansa na inyong makikita sa pinaka-latest tropical cyclone threat potential na nilabas ng Pag-asa. Kaya maging alerto dahil sa pagbuo ng LPO, posibleng maging bagyo sa mga susunod na araw at pumasok sa ating bansa at magdulot ng pinsala. Na kung saan nga nasa silangang bahagi ng LPA ay may senaryo din ang Pag-asa pagsapit ng October 8 hanggang 14 na posible nga tumawid sa ating bansa sa gitna ng Visayas at pahilagang Luzon bago sakop nito ang buong Luzon sa bagong inilabas na tropical cyclone threat ng Pag-asa na ating namomonitor naman na may kasunod. Pagsapit naman ng October 15 hanggang 21, may kasunod itong panibagong tatawid na bagong LPA o bagyo na kung saan magkita nga natin na dalawa ang ating namomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman posible ang dalawang bagyo na tatawid sa ating bansa ngayong
pagsapit ng 15 hanggang 21, kung saan mapanganib ang ganitong mga senaryo sa ating bansa sapagkat nasa silangang bahagi ito ng ating bansa, kung saan kapag bagyo ito tumawid sa ating bansa, malaking pinsala ang maidudulot nito sa ating mga mamayan. Kaya po bilang paalala sa ating mga mamayan, agad namin ipinagbigay ang impormasyon ito upang makapaganda ng ating mga kababayan sa mga posibleng paglakas nitong LPA sa silangang bahagi ng Mindanao. Nagdalawang LPA. Kaya po manatili po maging alerto at subaybay ang mga bagong ulat panahon na aming ilalabas. At pakiabisuhan po ang ating mga mahal sa buhay na mayroon tayong LPA, minomonitor at posible pang lumakas at maglandfall sa ating bansa na kung saan 3 ang ating minomonitor na posibleng maging bagyo sa mga susunod na oras o araw. Samantala, ang amihan ay wala itong direktang epekto sa ating bansa na ating makikita sa may hilaga ng Luzon. Samantala, rin tumatagos ang hanging habagat sa may silangan ng ating bansa. Ngunit tinihila naman ito ng bagong LPA sa may kanlurang bahagi ng bansa. Ay inyong makita sa pinaka-latest track. At yun nga po ang nakaka-apekto sa ating bansa dahil sa patuloy pa rin ang pag-iral na ang easterlies na sa may silangang bahagi ng bansa na siya rin kasangkapan sa pagbuo ng masamang panahon. Dahil sa mainit na temperatura na taglay nito, kaya kapag meron tayong hanging easterlies, mararamdaman natin ang maalinsangang panahon, dulot po yun ng hanging easterlies. At yun nga po ang mga weather na ating minomonitor sa ating bansa, kaya po manatiling maging alerto sa mga bagong ulat panahon namin ilalabas. At para maging update sa mga bagong ulat panahon namin ilalabas, pag-i-click ang subscribe button at ilagay po sa bell all para ma-notify po kayo sa mga bagong ulat panahon namin ilalabas o sa mga posibleng maging bagyo o tumawid sa ating kalapan. Ingat po tayong lahat. At para sa magiging lagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan po wala po tayong nakataas na wind warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan, ngunit iba ang pag-iingat na lang po sa mga nais pumalaot para na rin sa ating mga kaligtasan. At yun nga po ang pinaka-latest update po natin sa may lagay ng ating panahon. Ingat po tayong lahat and God bless us all. Okay for now.